Dahil politically motivated ito. Kaya nga sabi ko, ang hilig talaga nito mga to magpakalat ng fake news. Yung sa rally, konti raw ang tao. Pambihira. Nandoon kami, nakita ng dalawa naming mata eh. And yet, ang daming tao ron, pahuhuling fake news sila. Eh, ito rin. Pinake news mo ibang bansa na kung saan may asylum si Tebes. O di obvious na obvious kayo na tinataniman nyo ng kaso si Tebes. Yan ang iisipin ng Timor-Leste. Di ba? Kung sila na taga-ibang bansa, pinipake news nyo eh. Na hindi nyo hawak sa liig. Ito pa kaya na oposisyon. Hindi nyo kaya i-fake news na si Tebes? Nakaaway nyo? Ganun po katindi niyan. Kaya dapat, alam mo, dapat we encourage DOJ na pagpaliwanagin nila si SOJ. Yung kanilang boss, pagpaliwanagin nila. Ano ba to, boss? Ano ba itong... Ipaliwanag mo. Ngayon, kung hindi, kung ang sinungaling si Atty. Topacio, sabihin nyo. Di ba? Sabihin nyo. Hindi yun fake news, totoo yun. Sinungaling ka, Topacio. Sumagot kayo ng ganun. Sabihin nyo, sinungaling si Topacio. Na magkaalaman. Bakit? Alam ng Timor-Leste ang totoo. Hindi sila himod puwet eh. Hindi nyo sila kayang hawakan sa liig. Meron silang sariling soberanya. Wala silang pakialam kung bibigyan sila ng proyekto ng administrasyon. Wala silang pakialam kung bibigyan sila ng posisyon ng administrasyon. Hindi sila mahahawakan sa liig. It's either you deny at sabihin mo sinungaling si Atty. Topacio or magpaliwanag ka. Bakit ka nagkakalat ng fake news? Ganun lang yun. Simple-simple, di ba? Oh. Sabi dito, kulong din yan gaya ng ginawa nila kay Ka Eric ng SMNI. Isama na din ang prince ng fake news, Abe. Alam mo, ngayon parang, intindi, ano ba tayo, diktador? Ngayon ko lang na-imagine na pati pagngiti sa bansang Pilipinas kasalanan. Anak ka ng tatay mo. Na-imagine nyo ba yun? Issue? Pagngiti? Oh. Sabi dito ni Reta Moreno, magka-birthday pala tayo, Coach Oli, April 25, 1981 din po ako. How I wish 1981 ako. Okay. Si Pastor Kibuloy po ang April 25.